Narito ang iba pang mga balitang tinutukan sa loob ng isang linggo. Inilunsad na ng Department of Health Region 2 ang programang Contra Bulate o DOH Integrated Helminthiasis Control and Prevention Program ngayong taon sa parehong pampubliko at pribadong paaralan, partikular sa mga elementarya at high school. Ayon kay Dr. Janet Ibay, Medical Officer 4 ng DOH Region 2, ligtas ang mga gamot na binibigay kaya walang dapat ipangamba ang mga magulang ng mga estudyante. Okay, ito po ating deworming activity ay programa po sa lahat ng ating mga school-age children. Ang ating pong target ay 1-year-old hanggang 19 years old. So, ang ating pong layunin dito ay mabigyan po ng pampurga, contra bulate yung ating mga school-age children para po makaiwas sa mga iba't ibang sakit ng parasitismo. Pinaanyayahan po natin ang lahat ng ating mga magulang po na mag-participate. 100% coverage po ang ating tinatarget dito sa ating deworming activity. So ang ating pong gamot na ibibigay ay safe at effective kontra bulate. So wag po kayong matakot na magkakaroon ng side effect. Ang ating pong layunin dito ay gawing healthy ang ating mga anak. Sa usapang pangkalusugan pa rin, isinagawa naman sa Barangay Pagrangayan ang TB Caravan na may layuning ihatid sa publiko ang libreng konsulta at chest x-ray. Ang kwalipikado sa programa ay ang bawat individual na nakakaranas ng matinding pag-ubo na tumagal na ng mahigit 2 linggo, lalong-lalo na ang mga senior citizens, 4Ps at PWDs. Ang hatid na libreng x-ray ay upang malaman kung sila ay positibo sa tuberculosis upang maagapan ito na hindi na lumala pa. Pag natapos po ang x-ray, kung nag-positive po, may libre pong sputum exam at HIV test po. Meron din po tayong profiling para sa PhilHealth. Pag nag-positive po, mabibigyan po agad sila ng gamot na pang 6 months. Then, lahat po ng kasama sa bahay at pupuntahan po namin para maimbestigahan kung sila po ay nahawaan na. Nagpaalala rin si Ginang Soriano kung ano ang dapat gawin ng taong positibo sa loob ng kanilang tahanan. Bali po, pinapayuhan po sila na mag-face mask. Kung wala namang pong face mask, sundin po nila yung bokabularyo. Kung saan po, kung sila po ay uubo, tatakpan po nila ang kanilang bunganga o ilong gamit po ang kanilang kamay o manggas ng kanilang damit. Kung sila man po ay dudura, sana po wag kung saan-saan, doon lang po sa CR para ito ay mabuhusan. Sila din po ay pinapayuhang kumain ng masusustansyang pagkain para lalong lumakas ang kanilang konsensya. At ang kanilang tahanan dapat po ay nakabukas ang mga bintana at pintuan para ang hangin po ay papasok at mailabas ang bakterya sa loob ng tahanan. Ang TB naman po ay hindi nakakahawa dahil po sa gagamitin na pinggan, baso, kutsara. Dahil po ang TB po ay nakakahawa through airborne. Humahalo po sa hangin yung bakterya. Kaya hindi po dapat ihiwalay ang pasyente na may TB. Ang TB po ay nagagamot basta maagapan. At hindi po ito namamana. Kasi po, sabi ko nga kanina, ang TB po ay nakakahawa. Pero ito po ay naagapan. May libre po tayong gamutan sa RHU ng 6 na buwan po. Umarangkada na rin ang ikalawang programa ng Kalipi sa pangunguna ni Mayora Sharon Vizcara. Pagkatapos ng matagumpay na tree planting, livelihood naman ang tinututukan ng federasyon. Isinagawa na ang seminar workshop sa paggawa ng sabon at pabango kung saan maaaring ipagpatuloy ito ng kababaihan sa kani-kanilang barangay. Hindi lang makakatipid na pang-personal na gamit, kundi maaari rin itong maging dagdag kita sa panig ng individual na interesadong magnegosyo nito. Dinala rin ng Kalipi Iglo ng probinsya ang mga gawang produkto nila para maengganyo rin ang hanay ng kababaihan sa Ramon na gawin ang ganitong inobasyon mula sa mga recyclable materials. Okay lang, ma'am. Lang exercise. Para lang kayo nag-exercise na. Sobrang overwhelmed kasi ang daming tumangkilik sa pangalawang project ng ating Mayora na si Ma'am Sharon. Nauna na tayo nung Sabado sa Camp Vizcara sa pamamagitan ng isang tree planting activity. Ngayon naman, nakakatuwa
Nakakatuwa. Ang dami talagang umaten na mga member ng Kalipi ng Ramon. Talagang ina-appreciate nila itong mga livelihood training natin para sa ating bayan. Welcome po ang lahat na kababaihan ng Ramon na sumali sa lahat ng activities ng Kalipi dahil para sa ating lahat po ito. Sabi nga nila, hindi lang tayo basta babae. Babae po tayo, hindi babae lang. Sa larangan naman ng Barangay Affairs, nagkaroon naman ng pagpupulong ang lahat ng mga kapitan sa pangunguna ni EDMO Head, Atty. Bobby Jean Martin. Layunin ng pagpapatawag sa kanila ay ang pagtalakay at magawa ng solusyon ang iba't ibang issues and concerns na may kinalaman sa pagnenegosyo. Nasabi po na ito po yung isa sa mga priority projects for next year. So, nag-ask po kami ng tulong sa ating mga barangay captains para ma-monitor kung ilan ba yung mga nakakatay na mga baboy sa kanilang mga barangay. Tapos, pangalawa po na na-discuss is yung CCTV ordinance po natin na no CCTV, no business permit. So, nag-ask din po kami ng tulong sa kanila na iparating sa mga constituents per barangay na meron nga tayong ordinansa na kailangang ipatupad yung ating CCTV ordinance. Also po, doon sa pangatlo is yung tungkol sa kanilang business clearance fees in connection with their tax ordinance. Kasi paiba-iba po yung mga business clearance fees ng ating mga barangay. So, kailangan po namin yung kanilang mga tax ordinance na ipunta sa amin. Katulad po kanina, meron po yung barangay na sinasabi na mas mataas na yung aming business clearance fee, pero yung naipasa sa aming ordinance, yung mababa pa rin naman. So, nasabi ko po na kailangan po nilang i-update yon sa aming record nang sa ganon hindi po malugi yung barangay para yung totoong fee po nila or yung updated na fee, yun na po yung masisingil para po sa kanila. Also, na-discuss din po yung tungkol sa road clearing. So, ayan, kailangan na po yung mga obstructions sa mga road, especially po sa mga business establishments natin na nag-encroach po doon sa daan. So, kailangan pong matabas ang mga iyon. And finally po na pinag-usapan namin a while ago is yung tungkol po sa mga reapers. Pero napag-usapan po ng pangkalahatan na mag-set po ng another date para dito kasi masyadong maraming issues tungkol po sa ating mga reapers. Nanawagan din si Atty. Martin sa lahat ng reaper operators na hindi residente ng bayan ng Ramon. So, para po sa mga dayo na mga reaper owners, meron po tayong ordinansa na kailangang mag-permit po muna yung mga may-ari po ng reaper bago po sila makapasok dito po sa LGU Ramon. Kaya po, nag-ask din po kami ng tulong sa barangay kanina na through sa kanilang mga tanods, ma-monitor po yung mga pumapasok na mga dayo na mga reapers. Tapos, through the help of the PNP, may implement po yung hindi po sila makakapag-harvest or makakapag-reaper kapag wala po silang permit dito po sa LGU. Ano yun ma'am regardless of gano'ng kalaki yung reaper po? Yes po. As per ordinance po natin, 3,500 po kasi per unit. Sa pinagsanib naman ng puwersa ng POSU, Engineering Office at opisina ng MLGOO, sinimulan na ring ipatupad ang direktiba ng road clearing operation sa lahat ng lansangan sa highway at sa paligid ng palengke. Inaalis na ang mga obstruction sa kalsada, lalong-lalo na ang mga pwesto na sinakop ng pedestrian walk o ang daanan para sa tao. Ito anya ay hindi lang sa town proper, kundi maging sa lahat ng barangay na sakop ng bayan ng Ramon. Na nagmo-monitor po ng compliance po ng local government unit dun po sa ating road clearing. So kasalukuyan po silang nag-iikot po para sabihan po yung ating mga constituents, yung mga business owners na i-move or tanggalin po yung mga mga sagabal po sa ating daan. Yan po. So, marami na pong nasabihan and hopefully po after 1 week ay yung mga nasabihan ay mag-comply rin po sa ating pong mga binanggit na road clearing. Bali ngayon po parang nakaset dito sa Bugalan proper lang yung iikutin ng team po, road clearing team ng local government unit of Ramon, and malamang po may mga schedule pa sa ibang barangay. So sa mga kabarangayan, sa mga kababayan po natin dito sa bayan ng Ramon na nag-extend po na halos sa daanan na yung kanilang mga business or mga bahay, pakiayos na lang po habang hindi pa nag-iikot din ang team.
Personal ding binisita ni Mayor Giovanni Vizcarra ang isinasagawang road clearing sa public market upang matiyak di umano na ipinatutupad sa lahat ang ordinansa ng road clearing. Maging ang mga sasakyang ginagawang paradahan ng kalsada, hindi rin nakaligtas sa ocular inspection ni Mayor Vizcarra. Anya, ito ay nagdudulot ng pagbara sa daloy ng trapiko at maaari din itong pagmulan ng aksidente. Yan ang iba pang mga balitang tinutukan para sa Balitang Ramon.